Magandang umaga po sa inyo, sir. Tawagin niyo na lang po akong Pril. May gusto lang po akong ikwento na karanasan sa inyo. Nangyari po itong ikikwento ko. Matagal na panahon na rin ang nakalipas. Kung hindi po ako nagkakamali, taong 2012 pa ito. Pero yung mga pangyayari po noon ay tandang-tanda ko pa rin hanggang ngayon. Nangyari po ito noong minsan na sinama ako ng best friend ko sa bahay ng lola niya sa probinsya. Ang best friend ko po pala ay itago na lang natin sa pangalang Ina. Teenager pa po kami noong mangyari tong ikikwento ko. Simula po ng grade 1 hanggang sa mag-high school ay naging mag-classmate kami ni Ina. Kaya sobrang naging close kami. Pati mga magulang namin, naging malapit na rin sa isa't isa. Natigil lang yung pagiging mag-classmate namin noong mag-college na kami. Magkaiba na po kasi yung school namin nun. Pero madalas pa rin naman kami magkausap ni Ina. Paminsan-minsan bumibisita pa siya sa bahay para lang makipagtsikahan sa akin. Summer noon, tapos na ang klase namin. Kaya inaya ko ni Ina na magbakasyon sa bahay ng lola niya sa Bicol. Sabi niya 1 linggo lang naman daw kami mag-i-stay doon. Taon-taon kasi nagbabakasyon ng pamilya ni Ina sa lola niya. Sabi niya, gusto niya raw ako isama. Kasi tuwing magbabakasyon raw sila doon, naboboring lang siya. Kasi wala raw siyang makausap. Puro mga lalaki po kasi yung kapatid niya. Tapos mga mas bata pa sa kanya. Kaya hindi raw niya ma-feel yung bakasyon. Gusto niya raw yung na-enjoy niya. Kaya gusto niya raw ako isama doon. Magagala daw kami sa mga sikat na pasyalan. Sabi ko ipaalam niya ako kay mama at papa. Pag ako kasi nagpaalam, baka hindi sila pumayag. Baka akalain pa na may jowa ako. Sabi ko kay Ina na sana pumayag sila mama. Gusto ko rin kasi magliwaliw. Kahit sandaling panahon lang. Para naman ma-experience ko ang magbakasyon sa malayong lugar. Saka wala rin naman akong gagawin buong summer. Pinaalam ako ni Ina kay mama. Akala ko nung una hindi papayag. Kasi sabi niya tatanungin niya pa raw si papa. Pero kinalaunan, sinabi niya na tumuloy na ako. Siya na raw ang bahalang magsabi kay papa. Natuwa naman ako kasi hindi siya tumutol. Pinaalalahanan na lang niya kami na huwag masyadong gumala kung saan-saan. Pumayag lang daw siya kasi parang anak na rin ang turing niya kay Ina. At alam niya magiging safe ako dito. Umaga nung dinaanan ako ni Ina sa bahay para sunduin na. Nahiya pa ako kasi kasama na niya pala yung pamilya niya. Para daw diretso na kami. Mula sa biyahe hanggang sa makarating kami sa bahay ng lola nila Ina, hindi naubos yung mga kwento na pinag-uusapan namin. Noong una walang sinabi si Ina sa akin na may kababalagan pala sa bahay ng lola niya. Nalaman ko na lang nung nandun na kami. Hapon na nang makarating kami sa bahay ng lola ni Ina. Pagdating namin dun, sinalubong agad kami ng lola at lolo niya. Tsaka yung isa niyang tito na dun rin nakatira. Nagmano kami lahat sa kanila. Pinakilala agad ako ni Ina. Kasi tinanong ng lola niya kung may bago ba raw siyang apo. Nagpakilala naman ako sa kanila. At pinapasok na kami sa loob. Unang napansin ko sa bahay ng lola ni Ina ay parang luma na yun. Gawa kasi ito sa kahoy. 2 palapag. Tapos napapalibutan ng mga puno yung likod bahay. Sabi ni Ina, doon na raw nakatira ang lola at lolo niya. Simula pa nung kinasal ang mga yun. Doon rin daw lumaki ang mama niya. Kasama ang mga kapatid nito. Pagpasok sa loob, sinamahan agad ako ni Ina. Papunta sa kwarto na tutulugan namin. Kasama ko kasi siya sa kwarto. 2 lang po kami doon. Since kami lang naman ang babae. Kami na lang ang nag-share sa kwarto. Ang kwarto namin ay sa dulo, na halos likod na ng bahay. Merong isang malaking bintana doon sa loob. Nakita yung mga puno sa labas. Malalaki yung mga puno na naroon. Halatang sobrang tanda na rin ng mga yon. Yung unang gabi pa lang namin doon, naranasan ko na agad. Yung sinasabi ko kanina na kababalaghan. Maaga kami natulog nun dahil balak namin gumala kinabukasan.
Pero madaling araw pa lang, gising na ako. Dahil hindi ako mapakali. Para kasing may nakatingin sa akin. Pero nang tignan ko naman yung buong kwarto, wala naman akong nakita. Sinubukan kong bumalik na lang sa pagtulog. Pero maya-maya lang, may naamoy ako na parang amoy mapanghi. Yung amoy na kapag napadaan ka sa mga public CR, ganun po yung amoy. Bumilat ako at chinik ko yung higaan. Baka kasi napaihi na si Ina sa kama. Pero pagkapa ko sa bedsheet, tuyong-tuyo naman yun. Nagpalinga-linga ako sa loob ng kwarto. Baka may erinola lang doon, kaya amoy mapanghi. Pero dahil madilim sa kwarto, hindi ko nakita kung meron nga ba talaga. Sinubukan kong bumalik ulit sa pagtulog, pero hindi ko kinakaya yung amoy. Hanggang sa ilang minuto siguro yung lumipas nun, nawala na din yung nakakasulasok na amoy sa loob ng kwarto. Nakatulog naman agad ako pagtapos nun. Kinabukasan, pagising na pagising pa lang namin, sinabi ko agad kay Ina na may naamoy akong mapanghi sa loob ng kwarto namin. Dito na lang ako sinabihan ni Ina na pagsasapit na ang hating gabi, tapos may naamoy akong parang mapanghi, ay wag ko na lang raw pansinin yun. Tinanong ko agad siya kung saan ba nanggagaling yun, kasi nako-curious ako. Biniro ko pa siya na baka napapaihi siya sa pagtulog, kahit na alam ko hindi naman. Pero nung sinabi niya na yung dahilan, bigla na lang akong kinilabutan. Bigla siyang tumuro doon sa mga puno na nakikita mula sa bintana ng kwarto kung nasan kami. Sabi niya, nangangamoy mapanghi raw sa gabi dahil may kapre daw na nakatira doon sa isa sa mga puno na nasa labas. Biglang nawala yung ngiti ko sa muka. Tinanong ko kung seryoso ba siya sa sinasabi niya. Sabi niya oo raw. Pero bibihira lang naman daw maamoy yun. Dagdag niya pa siguro winelcome lang ako ng kapre. Sabay biglang tawa. Pero hindi ako natawa sa biro niya. Dahil ramdam ko yung kaba ng mga oras na yun. Hindi ko nalang pinakita kay Ina na kabado ako. Kasi baka asarin pa ako lalo nito. Noong araw na yun, kung saan-saan kami gumala nila Ina. Kasama yung mga kapatid niya. Ang tour guide namin ay yung tito niya. Pumunta kami sa mga sikat na lugar doon. Kinagabihan, sama-sama kami nagapunan. Kasama lahat ng pamilya ni Ina. Habang kumakain, sinabihan si Ina ng tito niya kung pinaalalahanan na baraw ako nito tungkol sa amoy mapanghi sa gabi. Sabi ni Ina oo daw. Lalo tuloy ako natakot. Noong gabi na yun, habang naghahanda kaming matulog ni Ina, hindi mawala-wala sa isip ko yung sinabi niya kanina tungkol dun sa kapre. Habang nag-iisip, sinabihan ako ni Ina na wag ko na daw masyadong isipin yun kasi hindi naman raw yun nananakit. Sinunod ko na lang yung sinabi ni Ina. Hindi ko na nga lang inisip pa yun at natulog na lang kami dahil gagala pa ulit kami kinabukasan. 3:00 ata ng madaling araw nun nang magising ulit ako sa naaamoy ko. Naaamoy ko na naman kasi yung mapanghi. Pero sa pagkakataong to, hindi lang mapanghi yung naaamoy ko, kundi parang may halo na yung anghit. Bumalik na naman yung takot ko ng mga oras na yun. Tumingin ako sa paligid. Madilim na sa kwarto kasi nakapatay na yung mga ilaw. Alam kong tulog si Ina dahil naririnig ko pa siyang naghihilik. Kaya hindi ko na siya ginising. Babalik na sana ako sa pagtulog nang bigla akong may marinig na parang umungol na malalim na boses. Nanginig talaga ako sa takot ng mga oras na yun. Ang ginawa ko ay ginising ko si Ina. Sabi ko sa kanya lumipat na lang kami ng tulugan kasi natatakot na ako dun sa kapre. Hindi naman tumutol si Ina sa gusto ko. Nung gabi din na yun, sa sala nila kami natulog. Naglatag na lang kami ng banig para hindi namin madama yung lamig ng sahig. Akala ko payapa na yung tulog namin sa sala. Pero hindi ko akalain na mas nakakatakot pa pala yung mangyayari sa akin dun. Sa mga sumunod na gabi, naging normal naman yung pagtulog ko. Hindi na ako nagigising ng madaling araw
dahil sa amoy na mapanghi. Pero yung huling gabi ko dun, ang gabing hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. Madaling araw nang magising na naman ako dahil sa mapanghing amoy. Pero napansin kong iba na yung amoy. Parang mas lalong lumakas. Halos hindi na ako makahinga sa baho. Dumilat ako para sana tignan yung paligid. Pero pagdilat ko ng mga mata ko, nagulat na lang ako nang may nakita akong isang anino. Anino ng malaking tao na nakaupo sa isang upuan ng kahoy sa sala. Noong makita ko yun, halos satakiin ako sa puso sa sobrang takot. Agad kong binaling yung tingin ko palayo dun sa nilalang. Hindi ko dinilat yung mata ko hanggat hindi nawawala yung amoy. Ilang minuto rin siguro yung lumipas nun bago mawala yung naaamoy ko mapanghi. Naglakas loob akong tignan yung upuan na kahoy. Pagtingin ko dun, wala na yung nilalang. Hindi na ako nakatulog nun. Hinintay ko na lang mag-umaga. Sobrang lakas kasi ng tibok ng puso ko dahil sa takot. Noong magising si Ina, kinuwento ko agad yung nakita ko. Sa awa naman ng Diyos, wala namang masamang nangyari sa akin doon sa bahay ng lola niya. Pagtapos ng bakasyon namin doon, nagkita kami ni Ina. Tapos napagkwentuhan namin yung kapre. Sabi niya mabuti daw at hindi kami nagtagal doon sa bahay ng lola niya. Kasi ako palang raw ang nakakakita doon sa kapre. Kahit daw sila lolo at lola niya, na buong buhay na ron nakatira, ay hindi pa nakita yun. Hindi ko na inalam kung anong rason ng pagpapakita noon sa akin. Ilang bakasyon pa yung nagdaan noon. Inaaya pa rin ako palagi ni Ina. Pero palagi ko na rin siyang tinatanggihan. Sabi ko nadala na ako dun sa naranasan ko. Ayaw ko na muli pang maranasan yun. Ngayon po bibihira na lang kami magkita ni Ina. Kasi busy na kami sa kanya-kanya naming pamilya at karir. Pero pag nagkikita kami, palagi namin na pag-uusapan yung naranasan ko sa bahay ng lola niya. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sir Mar. Maraming salamat po.